natin naman sabihin para sa ating ika-220 na ating share ng devotion video. Ay, pasensya na po, hindi laging araw-araw nakakagawa na ating share ng devotion video. And I know, naiintindihan naman ng lahat ang ating sitwasyon na tayo ay may pagkaabala. And ayan, minsan ay late na nakakapagpahinga, pero thanks God para sa trabaho at source ng ating pinagkakakitaan, ang ating trabaho sa ating mga amo. So, dalangin natin na at nagpapasalamat tayo kay Lord dahil sa ating mga amo na nagiging daluyan ng pagpapala, kaya tayo ay merong sinasabot para provide sa mga pangailangan ng ating pamilya sa Pilipinas. And ayan, tomorrow nga pala ay junior's night ng aking grade 10 na anak na lalaki at ng mga grade 9 student ng Catalina de Salazar National High School. I pray na maging safe and sound and enjoy ang ating mga mag-prom, promenade na mga estudyante. So, bago tayo magpasimula na ating share na devotion video, huwag po natin kakalimutan ang mag-opening prayer at manalangin sa ating Panginoon para sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap sa bawat araw. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa at narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at hilingan ay pinagkakaloob ng Panginoon. At ngayon, dadako na po kami muli sa aming pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Nawaya ang inyong kaluwalhatian, kaningningan, Panginoon, ang siyang magdingning sa bawat isa sa aming Panginoon, at hindi ang sarili namin ang maitaas, Panginoon, bagkus kayo lamang po ang aming maitaas at mapapurihan. Let your glory ay mangyari at magdingning sa aming pagbubulay-bulay na ito, Panginoon, at itago niyo po inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon, at gawin lamang inyong tungtungan ng inyong paa, Panginoon, sa kaluwalhatian, upang wag akong magyabang, Panginoon, at wag manangan sa sarili kong karunungan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay magpapasakop kami sa inyong kabutihan, magpapasakop kami sa inyong karunungan, Panginoon, magpapasakop kami sa inyong banal na Espiritu. Salamat po sa tinapas na gawa ng Panginoong Yesus sa krus na pag-aalay ng kanyang buhay bilang katubusan ng kasalanan namin lahat. At salamat din po sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa aming Panginoon at nagkukumbik sa amin o nagagawa namin ay sang-ayon sa inyong kalooban at nakalulugod sa inyo, Panginoon, o ito ay nakakapagpalungkot sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga blessings, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga pagsubok na aming napagtatagumpayan sa bawat araw, Panginoon, sapagkat alam namin na Emmanuel, lagi namin kayong kasama. At dalangin ko po sa mga makakapakinig at makakanood ng devotion na ito, Panginoon, na kayo makilala nila, Panginoon, magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, at maging daan upang mas lumalim ang kanilang pagkaunawa at pagkakilala sa inyong kabutihan at inyong kabanalan, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan sa gagawin namin ito. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan, so ang ating devotion po mula sa Lucas 22:36, ito yung sinasabi. Sinabi niya, subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Kung sino mang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Message, maaaring nagtaka noon ang mga alagad na bakit kaya sila pinapabili ng Diyos o ng Panginoong Yesus ng tabak. Application, kaya sa pagkakataong ito'y pinaghahanda na ng tabak ni Jesus ang kanyang mga alagad, ay dahil iiwan na niya ang mga ito sa pisikal bilang mga may iwang tagapagturo ng Ebanghelyo, ay maraming kakaharaping pagsubok, panganib o pananakit ng ibang tao sa kanila. Ngunit maaari ding ang kahulugan ng tabak na sinasabi ng Panginoong Yesus ay ang mga salita ng Diyos. Dahil noong panahon nila ay wala pang Biblia na nasulat gaya ng sa panahon natin ngayon, at lumang tipan lang ang kasulatan nila noon. Subalit sa panahon natin ngayon, tinatawag ang salita ng Diyos na tabak na magkabila ay talino. Ang mga pinapangaral na ebanghelyo o katotohanan ay maaaring makasugat ng damdamin ng sinuman.
Ngunit nawa ito ay para sa mabuting pagbabago at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, rin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, di ba, ang tanong nga ng ating Panginoon Yesus sa kanyang mga alagad, na nung isinuguban niya ang mga ito ay hindi ito pinagdala ng kahit anong mga damit, balutan, pagkain, di ba, na stock na maaari nilang gamitin para sa kanilang paglalakbay or pag-eebanghelyo, di ba? Pero sinabi at sinagot ng kanyang mga alagad na never silang nagkulang sa anumang mga pangangailangan nila dahil the Lord provides. Ayan yung mga ginamit ang tao ng mga ang Diyos ng mga tao o kaya ay mga halaman o kaya mga puno, di ba? Na kapag sa journey nila papunta sa mga bayan o bansa na kanilang pupuntahan, may posibilidad silang magutom, may kailangan nilang manatili sa isang bahay o makituloy, di ba? At yun ay ipinrovide ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga tao na maaring makatulong sa kanyang mga lingkod upang magawa ng mga ito. Ano po ang Great Commission to go therefore and make disciple of all nations, di ba? At yun lang nga, yung isa din sa illustration na nilagay natin dito ay maaari ding ang ibig sabihin ng tabak na sinasabi ng ating Panginoong Yesus is hindi siya physical na tabak. Although, pwede rin naman siya maging physical na tabak or kumbaga ay maliit na kutsilyo, di ba? Kasi tabak nga. Or itak, di ba, sa ating mga panahon ngayon na maaari mong magamit upang, halimbawa, kailangan yung magbukas ng buko, di ba, na kailangan inumin. Ewan ko lang kung may buko noon sa Israel, di ba? So, kailangan meron kang itak or meron kang gamit-gamit na tapak, di ba, para mabuksan matigas na balat ng buko or niyog na gusto mong kainin, di ba? So, ganun din sa buhay natin, di ba? Yun nga, kapag tayo bilang mga nangangaral o nagpapayag ng salita ng Diyos, kapag binabasa natin ito sa iba, merong may iba na tinatanggap ito ng masaya. May tinatanggap ito na nagiging dahilan para magbago ang kanilang buhay, pero hindi rin mawawala na meron din tayong mga mababahaginan o makakausap na maaaring hindi maniwala, hindi makinig at baliwalain lamang tayo. May iba pa nga worse na kinokondem ka, di ba? Na, di ba, sinasabing ganito sa Biblia, di ba? Ganun nga yung ginawa ni Satan nung tinempt niya ang ating Panginoong Yesus. Kumbaga, tinitwist niya yung salita ng Diyos, di ba? Pero, once o hanggat maaari ay may mga memorize ka ng mga Bible verses or life verses ng buhay mo, maaari mong mapaglabanan o matalo si Satanas sa kanyang mga ginagamit din na mga katawan ng mga kapwa natin tao na magiging dahilan upang panghinaan ka ng loob o kaya mawalan ka na ng faith kay God o kaya tamarin ka na sa mga gawain para sa kalwalatian ng ating Panginoon, di ba? Kagaya yan, isang malaking challenge yung ganito na pagdi-devotion natin kasi di ba, karamihan ng mga OFW kapag gabi na, di ba, wala nang oras para sa mga ganitong bagay, pero tayo dahil i-devote natin ang ating sarili natin at dinedicate natin ang ating sarili na magagawa tayo ng mga share ng devotion video ay kahit late pa man yan, basta may oras at may pagkakataon ay palagi tayong makakagawa ng ating mga devotion video. Pero alam ko, naiintindihan nyo na kapag minsan hindi talaga ako nakagawa ay yun ay dahil sobrang abala at hindi na talaga kinakaya ng ating katawan, kamay para magsulat ng mga ating devotion na babanggitin dito na magawa yun, di ba? Dahil talagang ang mangyayaring episode doon ay matulog na dahil syempre kailangan ko ang gumising na maaga dahil naghahanda ako ng babaunin ng amo kong babae at ng alaga ako, di ba? So, medyo matrabaho pero sabi nga, when you do everything, do it for the glory of God, di ba? Na hindi para lang sa papuri or sa ikatutuwa ng mga tao, ngunit sa ikatutuwa lalong higit ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video. And depende kung ano ang nais ninyo na maging pakahulugan ng sinabi ng ating Panginoong Yesus na yan na bumili ng tabak dahil sabi nga kung may pera
o may mga kagamitan na maaaring ibenta nila ang kapalit ay tabak, ay maghanda ang mga alagad niyan ito. And sa mga susunod pa, mga topic ay ating mauunawaan kung ano ba yung relevant ng pagpapadala ng ating Panginoong Yesus ng tabak sa kanyang mga alagad, diba? Dahil yun nga, pag may panganib, maaari mo siyang magamit, at kapag oras ng pangailangan na para sa mga pagkain na nais mong makain, syempre merong kailangang gamitin na kasangkapan or materials para ito ay yung mabuksan or makain mo kung ano yung hinahangad mo na bunga or pananim na nagbunga, di ba? So, ganun din sa buhay din natin. Ayan, marami naman kasing pakahulugan ang tabak. Ayan, syempre matalas ito, maaaring makasugat din. Kaya dapat maging careful din tayo, pero hanggat maaari, huwag tayong mag-compromise na hayaan natin na ma-overpower ng salita o sinasabi ng iba yung mga sinabi ng ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus. Pero sabi nga, the Lord's promises ay mapanghahawakan natin, di ba? Talagang tunay at tapat at mangyayari yan kahit buhay pa man tayo o kahit tayo ay magpahinga na sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay kung kaya natin, meron tayong binibigay na courage ni Lord para mahayag ng kanyang mabuting balita sa kahit saang sulok ng mundo, ay gawin po natin. Dahil yan yung gagawin natin na magkakaroon ng greatest reward mula sa ating Panginoong Diyos. Ayan, nalubos na nakakakita at higit na nakakakita kung ano ang ginagawa natin. Ito man ay lihim o hayag. Ayan, so, hanggang dyan na naman po ang ating share na devotion video, and let us all end up into closing prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na makapaganasa at muli, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napagbulay-bulayin ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay ini-equip ninyo, Panginoon, upang sa kakaharapin namin, Panginoon, na iba't ibang klase ng sitwasyon dito sa mundo, Panginoon, ay mananatili kami matatag dahil kayo ang Diyos, Panginoon, na may lalang ng lahat dito sa mundo, Panginoon. Everything revolves around you, Lord God, at you know, Panginoon, what is best for us sa lahat ng mga sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Dalangin din po namin ang lahat ng yung mga pinansyal ng mga problema, Panginoon, Lord God. In Jesus' name, Panginoon, lahat ng mga dalangin nilang ito, Panginoon, ay magtatagumpay at didinggin ninyo, Panginoon, sa tamang oras na itinakda ninyo, Panginoon. Hindi po, Panginoon, sa mga tao na hindi ko pa nababanggit, Panginoon, ang mga may sakit at karamdaman, Panginoon. Alam namin, Lord God, that you are a healer, Panginoon. Maaaring sa isang iglap, sila ay gumaling, may ibang may matatagalan, but the most important things of all, Lord God, ay napapanatili namin na aming relasyon sa inyo, Panginoon. At hindi po namin hayaan na kami ay magyabang, Panginoon, sapagkat kayo ang nag-e-examine na, Panginoon, ng nilalaman ng puso ng mga taong naglilingkod sa inyo, Panginoon. At ano ba man po ang mga bagay, Panginoon, na gumugulo sa isipan ng mga tao, mga mahal nila sa buhay na pumanaw o nawala, Panginoon, dahil sa mga virus, Panginoon, pray, Lord God, to give them comfort, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi mangyayari ang mga kagulong ito, Panginoon. There will be love, peace, unity, and faithfulness, Panginoon, sa lahat ng mga kakaharapin namin, Panginoon. At tunay, Panginoon, once na napagtagumpayan na namin ito, maaari namin ipamalita sa iba tungkol sa inyong ebanghelyo, Panginoon. I pray, Lord God, para po sa mga pastors, priests, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, kahit sa mga ordinaryong workers, Panginoon, ng iba't ibang panig ng mundo, na may mga hanggat mayroong mga tao, Panginoon, na willing, Panginoon, na manalig at sumampalataya sa inyo, Panginoon. Idalangin po namin, Panginoon, yung makasama din namin sila in God's perfect time, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang aming President, Panginoon, mga Vice President, mga senatorial candidate, Panginoon, na naman, Panginoon, kayo po ang siyang
magpapanalo, Panginoon, kung sino ang karapat-dapat, sino ang mas lalong higit na uunlad ang Pilipinas, hindi lamang sa pag-unlad na pinansyal o physical, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay sa spiritual na buhay, Panginoon, upang lalong maging matatag ang mga Pilipino sa anumang pagsubok na aming naharapin, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay dalangin namin, Panginoon, na kung hindi man po, Panginoon, maubos ni Lola, Panginoon, ang kanyang kung ang mga presidente, Panginoon, vice presidente, Panginoon, senator na aming mga bansa, Panginoon, ay magkakaisa, Panginoon, at magpapatawaran, Panginoon, walang magyayabang, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay tutulungan ang bawat isa, Panginoon, upang mapalago ang kanyang aspetong spiritual, Panginoon. Gayon din po, napapanood din po namin at nalalaman ng mga bali-balita tungkol sa bansang Pilipinas, Panginoon, na nakakagulo na ang iba't ibang mga bansa, Panginoon. Kaya alam namin that our family are protected by you, Lord God. At tunay, Panginoon, na wala kaming dapat alalahanin dahil alam namin ligtas sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na ginagamit nyo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng malayang pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga ordinaryong mga kapitan o kagawad, Panginoon, ng bawat barangay, Panginoon, na aming barangay ay lalong higit, Panginoon, na magiging healthy, Panginoon, magkakaroon ng economic growth ang bansang Pilipinas, Panginoon, at gayon din ang Israel, Panginoon, ang your chosen country, Panginoon, na walang sino mang maaari makapanakit sa mga Israelita, Panginoon, walang maaari, Panginoon, na maging dahilan, Panginoon, upang hindi maging matagumpay muli ang bansang Pilipinas, Panginoon. Dahil sa inyo po, Panginoon, ito nagmula, Panginoon, at ang nais ng mga tao, Panginoon, ay maibahagi ng Ebanghelyo sa lahat ng panig ng bansa, Panginoon, at sa lahat ng sulok ng mundo, as long as mayroong tao na maaaring kapagbahagi na ng salita ng Diyos, whether they are westernized, Panginoon, sila man po, Panginoon, mga Chinese, sila man po ay mga Pilipino, Panginoon, sila man po ay taga Malaysia, Panginoon, may iba, Panginoon, ay taga Taiwan, Panginoon, pero dalangin namin, Panginoon, na maaabot ang lahat ng mga panig ng mundo, Panginoon, at ang bansang Israel, Panginoon, ay inyong lubos na pagpapalain, Panginoon, sapagkat ito ay nagmula sa inyo, Panginoon. At ang mga karunungan, Panginoon, kakayahan, ang lakas ng loob o courage, Panginoon, na harapin ang anumang mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, ay magagawa namin, Panginoon, dahil sa tulong niyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At wala kami ibang sasabihin, Panginoon, kundi tanging papuri at pasasalamat sa inyong pangalan, Panginoon. We honor you, we glorify you in the precious blood of Jesus, Panginoon. And panadalangin din po namin, Panginoon, ang health, ang life, Panginoon, ang kaligayahan o joy, Panginoon, and peace ng bawat mga OFW, Panginoon, na saan man ang kakaharapin ng bawat isa ay mananatili kami matatag at matibay dahil sa pananalig namin at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, at kung ano pa man po nakalimutan kong idalangin, Panginoon, dala ng antok at pagod, Panginoon, ay alam namin na kayo na lamang po ang siyang nagdadagdag sa mga bagay nito. Muli, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, good night po sa ating lahat and God bless. Have a nice day. Bye!